Karamihan sa Cadillac ay nakakababot at pangmatanda, pero may tatlong Cadillac na gusto ko talagang bilhin. Yung tatlong bibilin ko, siguradong magugulat ang mga naka-Supra at Mustang kapag iniwan ko silang lahat sa kalsada habang papalayo ang ilaw ng kotse ko. Ibahagi ko sa inyo ang tatlong pinakamagandang Cadillac na mabibili ngayon plus isang honorable mention na may kondisyon. Simulan na natin. Ang una sa listahan ko ay ang Cadillac CT4V Blackwing. Mayroon itong LF4, isang 3.6 litro na twin-turbo V6 na makina na nagbibigay ng 472 horsepower at humigit kumulang 450 pound-feet ng torque. Ang maganda dito, may dalawang pagpipilian ka sa transmission. Ang 10 speed na para sa akin ay bagay sa matanda akong lolo, pero pwede ka rin kumuha ng manual gearbox at ikaw mismo ang magpalit ng mga gear. Talagang kamangha-mangha ito. Ngayon, hindi na binibili ang Cadillac dahil sa tibay o tibay ng makina. Dinadala mo sila para sa prestihiyo, itsura, estilo, at pinakamakapangyarihang kotse sa industriya. Bumibili ako nito dahil maikli ang buhay para magmaneho ng boring na kotse. Dahil dyan, may naging malaking issue sa 10-speed automatic transmissions. May recall campaign dahil sa valve wear na pwedeng magdulot ng matigas na shifting, kaunting alog, o sa bihirang kaso mag-lock up. Kadalasang problema ng may-ari ng manual na sasakyan ay mabilis masira ang clutch, lalo na kung agresibo magmaneho. Hindi rin ito tulad ng maliit na Honda Civic. Twin-turbo V6 ito na malakas, kaya aasahan ng mabilis na pagkasera kung lagi mong pinipiga ang takbo. Sa mga sasakyang pangkarera, madalas nire-rebuild ang makina pagkatapos ng bawat karera at kailangan din ng dagdag na pag-aalaga. Pwedeng kumulo ang differential fluid at kailangan agad palitan lalo na kung ginagamit sa racetrack. May mga glitch sa infotainment. Pero alam natin, marami talagang issue sa teknolohiya sa industriya, hindi lang sa GM o Cadillac. Karaniwan ito kahit sa malalaking manufacturer, pati Toyota Camry namin nagka-problema sa infotainment screen. Kahit sa magagandang sasakyan, nangyayari ito. Pero may tatlong dahilan kung bakit ko pa rin bibilhin ang sasakyang ito. Ilan na lang ba ang mga luxury vehicle na sedan ang format, may 4 na pinto at trunk na pwede mo pang makuha na manual at may twin-turbo V6, samantalang halos lahat ay gumagamit na ng maliit na 4-cylinder engine at hybrid drivetrain. Nasa na ang mga masayang sasakyan? At higit pa dyan, pwede ka pang kumuha ng manual gearbox. Sa maraming pagkakataon, sinasabi pa ng mga tao na ito raw ang M3 killer. Tama yan, gumagawa talaga ng magagandang sasakyan ang BMW, yung mga M3 at M4 at talagang gustong-gusto ko ang mga sasakyan yon. Pero itong sasakyan na to, talagang sapat ang lakas at performance para tapatan ang mga yon. Meron din itong klase ng chassis na sobrang balanse. Mas maliit ang sukat at rear-wheel drive ang bias, kaya isa ito sa pinaka-exciting na thrill rides. Parang Corvette na may 4 na pinto. Halos ganito na din ang minamaneho mo dito. Pwede mo din gamitin araw-araw, madali sa pang-araw-araw na buhay. May trunk at maraming space para sa kaibigan at pamilya sa likod. At may manual gearbox rin. Kapag gusto mong magpasiklab, ipakita sa mga may Mustang at lumang Camaro kung sino ang tunay na boss. Irerekomenda ko talaga na tingnan mo ang CT4V Blackwing. Dahil sa performance, saya at kakaunting ganitong kotse sa merkado, isa talaga ito sa mga kotse na yon. May maayos din itong antas ng pagiging maaasahan. Ibig kong sabihin, tatagal ito basta't hindi mo aabusuhin at sisirain. Kung imaneho mo ito ng maayos na may paminsan-minsang bilis at minsan ay sumubok sa freeway on-ramp, tatagal sa iyo ang sasakyan na ito ng 150, 200,000 milya at mag-e-enjoy ka sa bawat milya ng biyahe. Isa pang Cadillac na bibilhin ko ay ang CT5V Blackwing. Ngayon, pag-usapan natin ang mid-tier na bersyon, ang 3 litro twin-turbo V6 na LGY na may 360 horsepower at 405 pound-feet ng torque. Ang tanging drawback lang ay may 10-speed automatic lang ito. Hindi ka makakakuha ng manual. Pero talagang nakakatuwang kotse ito at maganda rin ang itsura. Gustong-gusto ko ang estilo ng mga sasakyang ito at sporty ang dating. Alam mo, kapag nagmamaneho ka ng halimbawa 5 Series na BMW, para may pakiramdam kang mas mahalaga ka. Ganon din sa E-Class na Benz. Parang mas espesyal lang talaga ang pakiramdam mo. Pareho rin ang nararamdaman ko sa CT5. Ang drawback lang ay di ito kasing lakas ng CT4V Blackwing. Pero wag mag-alala, pag-uusapan pa natin ang detalye dahil ang huling kotse ay sobrang mabangis. May ilang drawback gaya ng 10-speed automatic transmission noong 2020. 2021 na nagkaroon ng lock-up at issue sa pagmamaneho, pero nagkaroon ng recall para ayusin ito. Kung bibili ka ng mas bagong modelo, ligtas ka na. May pagkaantala rin sa infotainment at alam ng lahat ang issue ng GM infotainment. Nakatulong ng kaunti ang Google System kalaunan, pero gaya ng sabi ko, tungkol ito sa mga infotainment screen.
Kahit mabilis kang tumakbo, dumaan sa kon, ilabas ang kotse sa truck o sumingit sa freeway, wala talagang saysay ang mga yon. Infotainment? Oo, pwede mong gamitin sa navigation, tunog ng stereo at paboritong musika. Pero higit pa doon, hindi naman talaga malaking parte ang screen. Maraming may-ari ng ganitong kotse ang may concern na ito. Minsan, may nagrereklamo rin ng maingay na all-wheel drive sa transfer case. Hindi lang sila nakakaranas nito. Narinig namin kamakailan na ilang transfer case ng BMW X X-Drive system ay nagkakaroon na ng problema at napapansin ng marami. May mga tao na natuklasan na ang kanilang mga kotse ay lampas na sa warranty kahit kaunti pa lang ang tinakbo. Bigla na lang silang naglalak, may kumakalampag at may mga ingay na naririnig. Hindi ito kakaiba, pero sa paglalagay ng horsepower at pagpapatakbo sa apat na gulong, marami sa mga all-wheel drive system at transfer case ay posibleng minamaliit ang kakayahan. Kung kaya mong magmaneho sa masamang panahon, kapalit nito ang tibay ng sasakyan. Para malaman ninyo, maliit lang ito. Ilang may-ari lang ang nagrereklamo ng kakaibang ingay sa turbo. Minsan may kakaibang kaso, pero mahalaga pa rin ang pag-init, pagpapalamig at madalas na pagpapalit ng langis. Pwedeng tumagal ang turbo gaya ng makina. Mga bushing ng front suspension, posibleng makarinig ka ng kalampag o ingay sa harap kung grabe ang gamit mo sa kotse, sa truck o laging mabilis sa mga likuan. Posibleng problema rin ito ng ilang may-ari pero nangyayari din naman sa kahit anong kotse. Nakakita na rin ako ng Lexus at Toyota. Kung hindi ka lang magmamaneho ng diretso ng daan-daang libong milya, mas mabilis silang masisira. Sa tingin ko, medyo magaan at marupok ang mga preno at suspension parts ng mga sasakyan ng Toyota at Lexus. Ganon din ang kaso dito sa City Lima V Blackwing. Pero may tatlong kamangang dahilan kung bakit mahal ko ang mga sasakyang ito. Yun yung matinding torque na nakukuha mo mula sa turbo, yung biglang hatak, yung sipa sa likod na talagang itutulak ka pa atras na mararamdaman mong wow, malakas talaga ang hatak nito. Gustong gusto ko yung tunog na yon. Gustong gusto ko yung pakiramdam na yon. At dahil sa ganung antas na performance sa isang luxury sedan, talagang nagiging espesyal ang pakiramdam. Dahil sa Super Cruise Highway, parang napaka-futuristic, astig at kakaiba rin ang dating. Parang nasa amusement park ka. Ang maganda dito, okay sa pang-araw-araw na gamit at madaling gamitin. All-wheel drive pa, kaya maganda sa nyebe at ulan, may hatak talaga. Madali itong imaneho, may itsura at yung klase ng perspektibo at estilo na kapag iniwan mo yung kotse mo para pumasok sa tindahan, mapapalingon ka pa pabalik ng 1 beses, 2 beses, 3 beses kasi alam mong tama ang nabili mong kotse. Masaya sila, maganda talaga. May personalidad silang masigla pero hindi OA, kaunting kompromiso lang, kapalit ng sobrang saya. Kung ang mga kotse ay higit pa sa simpleng transportasyon para sa'yo at gusto mong sumali sa isang komunidad na tunay na nagmamalasakit sa masayang karanasan sa pagmamaneho, Exotic Car Play Place, kumuha ka ng merch tulad dito sa ibaba. Ayos ka na. Bago tayo dumako sa ating ika-4 na Cadillac na may kaunting kapalit nga lang, pag-usapan muna natin ang pangatlo. Ito talaga ang pinakamalaki at paborito kong Cadillac sa lahat ng panahon. Mayroon itong napakalakas na torque. Talagang magugulat ka tuwing pipihitin mo ang silinyador at parang yayanigin ang otak mo dahil sa sobrang lakas ng performance nito. Ang tinutukoy natin ay ang City Lima V Blackwing na supercharged na nagbibigay ng matinding kapangyarihan. Dahil dito, makukuha mo ang 6.2 litro na supercharged V-Wallow engine na nagbibigay ng mahigit 600 at 60 horsepower at halos 600 at 60 pound-feet ng torque. Pinakamaganda sa kotse na ito, may 6-speed manual gearbox, parang Corvette. Lahat ng performance ng Z06 ay nandito na, pero walang abala. May trunk at likod na upuan ka pa. Makukuha mo ang estilo, itsura at performance nang hindi mo kailangan kumuha ng espesyal na insurance o makaakit ng maraming tao. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo sabay-sabay. Palit gear, malakas sa gas, mabilis tumakbo. Kayang gawin lahat. Mahal ko talaga ang kotse na ito at maganda, walang malaking problema. Sa tingin ko, walang recall. Umiinit lang kapag sobrang gamit sa truck, napipilit ang magtrabaho at baka kapos ang cooling system. Oo, pwede masunog ang clutch kung palagi kang biglang bitaw at arangkada, lalo na kung inaabuso. Pero kahit anong kotse na mataas ang horsepower, mabilis din masira ang clutch, di ba? Yung mga karaniwang infotainment problem sa modernong kotse, wala namang bago o kakaiba. Basta alam mo lang. Kasama rito ang mabilis na pagkapudpud ng gulong at preno. Kung gagamitin mo ito gaya ng talagang dapat, mabilis ding mauubos ang mga ito. Kung dadalhin mo siya sa truck, kung makikipagkarera ka, kahit pa mag-rev ka hanggang 4,000, bitawan mo ang clutch at umarangkada, oo, mabilis mong mauubos ang preno at gulong na parang wala ng bukas. Pero sa kabila niyan, matibay at matatag naman ang mga makina nito. Ilan na lang bang super saloon o sedan ngayon ang may manual gearbox na ganito? Kataas ang lakas at performance,
Halos wala na. Kaya naman, sa ganitong lakas, sa ganitong estilo, at sa napakataas na antas ng karanyaan at kalidad, hindi ko talaga kayang tanggihan. Mataas sa listahan ko ang tatlong Cadillac na to. Alam mo naman, hindi ako interesado sa X-Series at hindi ko rin gusto ang mga SUV. Palagi kong nagustuhan ang mga kotse dahil nagbibigay sila ng mas magandang karanasan sa pagmamaneho para sa tunay na mahilig magmaneho. Pero gaya ng pangako ko, may ikaapat pa akong Cadillac na posibleng mapasama sa listahan. Hindi ito kahanga-hanga dahil may mga issue at babala sa sasakyang yon. Paborito ng lahat ang Cadillac Escalade, lalo na ang 6.2 na malakas ang makina. Ang problema, puro aberya silang naranasan. Ang L87 ay parte ng malaking recall kung saan daan-daang libong makina ang kailangang palitan dahil sa issue sa crank at bearings. Kaya malaking babala talaga yon. Ang isa pang hindi magandang bahagi ay pwede kang kumuha ng 3 litrong diesel engine. Ang problema doon, syempre, ay ang kilalang timing belt na laging may issue. Kailangan tanggalin ang transmission at mamahaling kumpuni at maintenance ang kasunod. Kaya pagkatapos ng warranty, mas pipiliin kong huwag magmay-ari ng Escalade. Gustong-gusto ko sila kapag bago pa at dyan pumapasok ang babala. Kahanga-hanga talaga ang kahit anong Escalade. Kung balak mo lang i-lease o ipagpapalit pagkatapos ng 3 o 4 na taon, ayos ka. Pero dahil sobrang dami ng issue sa tibay, malamang ay iiwasan ko na lang talaga sila. Yan lang ang 3 Cadillac na bibilhin ko sa ngayon. Ipaalam mo sa akin sa comment section sa ibaba kung kasama rin ang mga yon sa listahan mo. At syempre, gaya ng dati, tingnan mo ang mga video na yon. Gusto mo pa ng mga rekomendasyon na magagandang luxury cars? Sigurado magugustuhan mo ang mga yon. Sana magkita-kita tayong lahat ulit sa lalong madaling panahon. Lahat kayo magkaroon ng magandang araw, magkita tayo ulit. Paalam. Shh!